Okay, hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. Welcome back again to my channel and ito, yung second part nung kay Sir Ed. Panoorin natin sa Rosario, Cavite. Yung bahay sa Rosario, ito. Hulto edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, taas sa apparition. Wala po, ma'am. Hindi po kasi kung meron, agad-agad sasabihin ko na sa inyo, meron talaga. Yung kanina nakita niyo. Anino, yun po yung anino yun, ma'am. Yun yung sinasabi ko na posibleng na-invite na niya. Kanino lang ano po? Shadow lang siya, ma'am eh. So, shadow figure po yun. So, more or less, elemental entities Hindi po naman yun. po nananakit ko naman. So far, sa ngayon, hindi pa po. Pero yun po ay lumabas dahil dun sa nagawa niya dun sa sa loob ng room. So kung Kung continuous niya yan gagawin, dadami po at makaka-invite na kayo ng totoo. Eventually, in a few months time, content na tong bahay niya. Ganon. Pagtuloy-tuloy na ganon. kahit na palagi pong may tao dito. Yes. Kasi kahit paraging may tao, continuous naman niya naiisip yun eh. So every night, naiisip niya yun. O gano'ng kahaba yung gabi. So the whole night, nasa utak niya yun, the whole night nagki-create siya. So parang ganito yan, ma'am, the law of attraction. Diba? Ano yung gusto mo mangyari? Mangyayari. Ano yung gusto mo makreate? Makikreate. Kaya nakakapag-create siya is problema, meron po talagang totoong mga entities na nag-aabang ng ganyan. Aabangan kanya para Meron po rin kami sir na abularyo, sabi ko may third eye daw po yan, sinarahan na daw po. yan na O naman. yun po ang sabi, may Yun third po eye yung yung problema anak natin, nyo. ma'am eh. Sasara natin, di, akala ko naman, naniwala naman ako may sinara. Ganun pa rin po nangyayari. Oo. May panic attack pa rin po. Kasi ma'am, hindi naman po totoong nasa sarado. Ang third eye po kasi parte ng utak. Pag sinabi natin, isasara natin yan o tatanggalin natin yan, dapat operahin yung tao. Patanggalin mo yung pineal glands. Yan naman po lahat po, pina-check namin, wala naman po. Kaya nga ma'am, wala po talagang problema. Wala po. Imagination niya po yun. So, ang Ganun pala ang third eye. tawag po dyan, ngayon pag dumami na yun, kayo na po lahat ay nakaka-imagine na. Dahil sa kakaano ng bata, kakapid ng takot niya sa inyo. Eventually kayo po, whether you like it or not, maapektuhan kayo. Kasi, maisip ko, baka nga totoo. Diba? Ganun na. So, ganun na po ang mangyayari, baka nga totoo. Pag isa, kayo naniwala, si ma'am Ipo-convince niya na siya po. naniwala, so ilan na kayo? Kayo na po, kung apat na kayong magkikreate. So, apat po kagad yung makikreate. O kaya naman, kung iisang image lang ang na-create ninyo, egregore po ang term doon. Ibig sabihin, collective consciousness na nagawa out of collective consciousness. Yung pare-parehas kayong nag-isip. Pare-parehas nag-isip. So, parang sa law of manifestation, law of attraction, pare-parehas kayong nag-isip ng isang bagay, mas mataas ang tendency na magawa mangyari yung bagay na yun. Mas mabilis Kaya nga, yung creepy. din po. Opo, kasi marami. Kumbaga sa trabaho, marami ng trabaho eh. So, mas mabilis ito. Bali po so yung changes sa behaviors, attitude, dala lang ng mga negative energy na nakukuha. Yes. Kasi ma'am, if we believe in angels and demons, so demons are definitely negative vibrations. So sila yung mga low vibrations energies. So sila ngayon yung nagpipid sa isip ng tao. Kaya nga nagka-panic attack eh. Well, yung panic attack, hindi po dahil dun sa mga entities yun. Nagpapanik sila dahil sa imagination. Nag-start yung panic attack dahil dun sa contest. Opo. So nasakyan po yun dahil actually ang pinoproject niyang peer una, yung peer nung contest. Kinabahan daw po siya. So yung kaban niya ngayon, nag-elevate po yun into sa mga katatakutan naman, sa mga multo naman. Doon nag-elevate, doon Ayan na yung tungkol sa multo. na focus.
Kaya nakabuo na siya ng isang multo. Ganun na po. Sige, interviewin natin siya. So, kwentuhan mo ako. Ngayon na interview na ni Sir Ed. Kwento mo sa akin, paano nagsimula yung sabi mo nakikita mo dito? Matutulog na po kasi sana ako noon nang may nakita po akong nakatayong anino po. Okay. Ilang beses mo na siya nakikita? Araw-araw po. Araw-araw. Tuwing anong oras? Gabi po kapag pupatay na yung ilaw. Okay. Pagpatay yung ilaw. Mhm. Pero pag may ilaw, wala naman. Pag may ilaw ba, nakikita mo siya? Hindi naman na po. Okay. Pag nakahiga ka na, patulog na, doon siya lumalabas. Ano yung ginagawa niya? Nakatingin po sa akin. Nakatingin lang. So, Imagination lang ng bata yan. wala siyang movement, wala siyang ginagawa sa'yo. Wala naman. Pero pag gumising ka sa morning, wala na. Hindi mo na siya nakikita. Hindi na po. Hindi na. Okay. So, kailan nag-start October? Tama? October ba? Bakit? Paano nag-start na October? Parang sabi kasi nila, mami, ano daw? Kasi po Nagpanik nagpagamot po kami sa isang albularyo Okay. po. Ano ang sabi? Sabi po, meron nga daw po doon. Naglagay po sila ng electric tape. Sabi po Electric nila tape. nakulong na po Nakulong yun. na, sabi. Sa electric tape, nakulong. Opo. So, ibig sabihin pala, yung mga multo, takot sa electrical tape. Hindi ko Ganun po ba yung- alam sa sinabi po nung Pero electrical tape albularyo. talaga yung ilagay nila. Opo. Anong itsura ba? Yung kulay black? Yun ba yun? Natangkad po siya. Hindi, yung inilagay nilang pangontra, Opo. kulay black na tape, yung ginagamit sa kuryente. Opo. So, kung electrical tape lang po pala yung pangontra sa multo, dapat pala mamili ako ng maraming electrical tape. Namiloso po pa si Sir Ed. Kasi actually ate, hindi totoo na takot ang multo sa electrical tape. Wala namang connection yung electrical tape sa multo dahil hindi naman sila didikit doon, hindi naman sila madidikit. Kahit sabihin mo pa na engkanto yan, alam naman nila kung masasaktan sila o hindi sila masasaktan. No? So, tapos, nabanggit kasi sa akin nila mami na may time daw na nagdadala ka ng asin. Para saan yung asin? Doon po sa puno. Bakit? Kasi po, nung time po Nagdadala pa ng asin, oh. nung nasunog yun, alam ko na po agad na may something doon. Kasi po May something. So, kasi po dati may kinakausap po ako doon. yung kinakausap mo ba, nakikita mo? That time, nung may kinakausap ka? Opo, kinakausap ko po sila. Kunyari, nandito ka sa puno, andito yung puno, Hindi po, doon lang po sa bintana. sa bintana, kinakausap mo sila. So, alam mo ba kung anong itsura ng kinakausap mo? Hindi po kasi minsan po, kapag nandito po sila, nag-iiba po sila ng anyo. Nag-iiba ng anyo. Paano nag-iiba ng anyo? So, shapeshifter. Totoong merong mga elemento na shapeshifter o nagpapalit ng anyo. Pero, dapat, kung papaano kanila kinausap, kung nagpakita sila sa'yo, dapat palaging ganun lang ang itsura nila. Pero sabi mo, hindi mo sila nakita, di ba? Pero alam mo lang na meron doon. Opo. Alam mo lang. Okay. Parang ganito, ate, ito yung puno, nandyan ka, alam mong may nakatira dito. Parang ganun lang. Pero hindi nakita. Pero yung anino, dito sa loob ng bahay, pag natutulog ka na, nakikita mo. Diba? So, aside doon, kasi nabanggit sa akin, ang dami mo nang pinuntahan daw ng manggagamot. Opo. Ano pa yung ginawa ng iba? Yung iba po, sabi po, hindi po sila naniniwala sa ganon. Okay. Kaya tapos, parang gamot lang po yung binigay sa amin. Okay.
Tapos may mga binigay na pangontra. Opo. Okay. Sinuot mo ba yung mga pangontra? Opo. After mo isuot yung pangontra, nakikita mo pa din. Opo. So, asaan yung kinontra ngayon? Ibig sabihin, parang walang nakontra. Kasi, kung ako ay may pangontra, suot ko, halimbawa itong mic, no? Yan, yung suot mo. Kunwari, pangontra yan. Ibig sabihin, dapat yung nagpapakita, hindi lalapit sa iyo yan. Dapat hindi makakalapit. Ang galing talaga mag-explain to Sir Ed, oh. Pati ako naintindihan ko. O hindi magpapakita sa iyo kasi nga may pangontra ka. 'Di ba? Opo. Pero bakit nakikita mo? So, ibig sabihin, una, hindi tumatalab yung pangontra. Or, mas wala talagang kinokontra. No? Malilig ka daw manood ng ng horror? Ano ba yung mga pinapanood mo? Ikaw po. Ako. Horror talaga. Basta horror, Sir Ed, eh. Pinapanood mo ko. Alam mo sa mga ginagawa ko, ano nakita mo? Alin doon sa mga nakita mo? Yung pumapasok. Chine-check niyo po kung may spirit po Okay. talaga. So, yung role ko kung bakit ko chine-check is para ipakita, ipaalam sa mga tao na totoong may nag-i-exist na spirits. Pag wala, sinasabi ko wala. No? Kaya lang siguro doon sa mga napanood mo, sa mga pinuntahan ko, talaga Ayan, no. Sinasabi naman talaga ni Sir Ed, eh. Kay MJS lang talaga nagpapasok sa kanya for the views, eh. meron. No? Pero hindi ko ina-advise na gayahin ako ng mga tao. Especially katulad mo, no? Bata ka pa. Kung gusto mo na gawin yung ginagawa ko, dapat yung meron ka ng sapat na na kaalaman. Kasi yung ginagawa ko hindi biro. No? Pangalawa, hindi pwede yung basta-basta ka magdadala na ng asin. Tama naman yan, no. Kasi merong mga elemento sa paligid na ayaw talaga ng asin. Na kapag nasabuyan mo, masasaktan. No? So, kung hindi mo sila nakikita at wala naman silang ginagawa sa iyo, dapat wag mo silang papansinin. No? Kagaya yung mga aninong sinasabi mo. Saan mo sila pinakamadalas makita? Turo mo sa akin. Sa kwarto po. Turo mo nga sa akin. Dito po. Diyan. May spot ka bang alam doon kung saan Opo. siya turo mo nga sa akin. Ano ka nga? Tingnan natin. Sa dito po. Okay. Dito. Anong ginagawa niyo dito? Nakatayo lang. Opo. Dito mismo sa tinatayuan ko. Ngayon ba nakikita mo siya? Hindi. Bakit? Kasi may ilaw po. May ilaw. Patayin kaya natin ang ilaw. Subukan natin. Ayan, ngayon, walang ilaw. Hindi po. Hindi. Walang ilaw ha. Pag patulog ka na walang ilaw, nakikita mo na sila. Opo. Okay. So ngayon na walang ilaw, wala sila. Wala po. Bakit kaya? Kasi nandyan po kayo. Dahil nandito ako. So, dapat pala dito na lang ako palagi. Para wala sila. Hindi, ganito. Binabara para talaga ni Sir Ed yung bata. Loko-loko rin to Sir Ed, eh. No? So, totoo, yung nakikita mo is wala talaga yun. Production ng imagination mo. Kasi ganito ha, kung nandyan yan, dapat ngayon mismong oras na to, dapat nararamdaman ko siya. Ha? Dapat nakikita ko din siya. Kasi kung nandito siya, dapat nakikita ko din siya. Kasi po mostly sa puno po siya na Oo, sa puno. Kung sa puno siya, gagaling, pumupunta lang siya dito. Galing na ako din sa may puno kanina, pero hindi ko siya nakita. Hindi ko siya nakita. So, ganito ha. Diyan ka lang. Diyan ka lang.
Mami, saglit lang po. Saglit lang po. Ma'am, ka lang po. Meron lang po ako sabihin. Sir, Itunan po natin. Maga ano lang po tayo, mag-test lang tayo. Kunwari, tatawagin ko. Tatawagin ko. No, honey. Titingnan natin yung reaction. Ang totoo po. Wala naman akong tatawagin. Ha? Kumbaga, ano po to? Study. Okay. Diyan ka lang. Kung talagang nanggagaling siya sa puno, pwede ko siya tawagin. Ha? So, ganito ang gagawin mo. Tatawagin ko siya. Tapos, sabihin mo sa akin kung dumadating. Kung dadating siya, ha? Kung makikita mo. Okay. Diba ganito yung nakikita mong ginagawa ko? Opo. Pag nagtatawag ako, okay? Ang gagawin mo lang, titingnan mo lang tong likuran ko, ha? Kasi kung dyan mo siya nakikita, dyan din siya lilitaw. Okay, bibilang ako ng 10 backwards, ha? Hanggang makarating sa 1. Titig ka lang, tingnan mo lang yung likuran ko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nandyan ba? Wala po. Wala. O bakit kaya wala? Tawagin ko ulit, ha. Isa pa. Tingnan mo mabuti. Pikit ka muna, tapos saka ka dumilat. Pagkatapos ko ng 10 ulit, ha. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tingnan mo ulit. Wala po. Wala. So, meaning, walang dumadating. So, wala tayong tinatawag. Kasi, kung meron talaga, natatawag sila. No? So, saan mo bang palabas unang nakita yung image na may Sa sugat? phone, dyan po. Kung nanood ka ng TV, nanood ka ng mga movies, may napanood ka na gano'n? Wala po. Ano yung itsura ng nakakatakot na napanood mo? Pa, Ay, yung mga itsura ng mga napapanood mo? Yung mga nakakatakot? kulay itim lang po pero wala po sila. Itim lang, Sungay. pero walang muka. Walang ano. Hindi po, may Anino lang mukha ng po. sungay. Ganon. Parang shadow lang ng sungay. Hindi po. Ano? May sungay po talaga. Yung sungay. Solid. Yung solid talaga. So, kung solid, dapat Yan nga yung law of attraction. Pag yung kung ano yung naiisip mo, yun yung mangyayari. Tama, di ba? nakatayo talaga as in solid. Pero itim lang yung nakikita mo. Kasi kung may sungay, tapos solid yung sungay, totoo yung sungay, dapat yung nakatayo, solid din. Parang tao. Pero anino lang yung nakikita Solid. mo? Anino ba? Opo. Shadow. Kaya naman po kasi ko po gusto kayo patawag kasi Oo. po nang yung isang araw po kasi nung nakita ko po yung aninong yun, binangungot po ako. Okay. Ganito kasi, no? Kaya ka babangutin kasi naiisip mo siya palagi. No? Ang gagawin natin, ang gagawin ko, aalisin ko siya sa, ano mo ha, sabi nila, di ba sabi nila may third eye ka daw. Opo. Sabi ng mga manggagamot. Opo. Sabi, isinarado na daw. Opo. So, kung isinarado, dapat wala ka nang nakikita. Tama ba? So, ngayon, hindi natin isasarado kasi hindi naman totoong nasasarado.
Aalisin ko lang kung ano yung nandyan. Kung ano yung mga nakikita mo dito sa isip mo. Ha? Okay po. Eh, pikit ka lang. Anong gagawin ni Sir Ed dyan? Pag pitik yung kamay ko, ingat ka. Anong pakiramdam mo? Hindi na po mabigat. Hindi na mabigat. Okay. So, Ako po yung daddy ni Colin. Kasi po lagi daw po siya nakakakita ng taong malaki, may sungay. Kaya po tumawag kami sa inyo, Sir Ed, para masolusyonan yung mga problema namin. Daddy, tomboy yata to eh. Talagang meron para mapaalis. Talagang nakaka-apekto kasi minsan din sa sinasabi niya, natatakot din ako. Kasi minsan sabi niya, yun daddy, may nakikita ako. Tapos nagkaroon din ng epekto sa niya, sa attitude niya, yung behavior niya. Hirapan kami sa kanya. Parang naging mainitin yung ulo niya, pabago-bago mo. Wala akong nakita sa kanya na sa sinabi niya. Pagkagaling po niya sa school, na lumaban siya, kinabahan daw siyang mabuto. No, nagsimula. Nagsabi siya sa amin muna, hey teacher, para sabihin daw sa amin. Hanggang tinulungan siya magsabi sa amin, teacher. Silang dalawa nagsabi sa amin. Hanggang sa tumawag na kami ng iba't ibang klase ng albularyo. Lahat po, dami namin napuntahan. Ginamot yung bahay. Pero ganun pa rin. May nakikita pa rin daw siya. Ako po si Ayan. Ako po yung tutor po ni Colleen. Tsaka family friend din po nila. Hindi talaga ako natakot kasi una-una naisip ko, bata kasi siya. So maybe, medyo malikot yung isip, baka product of her imagination lang. Kasi wala na naman ako nararamdaman or anything. Last year, parang around September, mga bare months siya. Kasi okay siya eh. Okay yung behavior niya. Tapos biglang all of a sudden, nagkaroon ng problema sa attitude niya na hindi naman niya ginagawa before. Nakapagsalita na siya ng mga bagay na hindi naman talaga dapat, especially towards her parents. Tapos, naobserbahan ko yun, yung biglang may nagbago sa kanya, yung natulala siya, nung tinuturuan ko siya, hindi siya makausap, bigla lang siyang natulala. Tapos yun, nag-open up siya nung may nangyaring event sa school, gano'n na parang may nambubuli sa kanya. Then there's also a time na mahilig kasi siya maglaro ng online games kasi wala siyang kapatid. So, more on sa computer siya nakatutok. Tapos, may time ako nakita na nilalaro siya, hindi lang ako familiar sa game. Pero ano siya yung mga about sa mga ghost, yung mga ganun yung mga nilalaro niya. Then mahilig siyang manood ng mga horror films or mga shows. So, ngayon po, natapos na po yung aking pag-investiga dito sa lugar. At upon during the investigation, halos wala po akong nakita na bakas ng mga entity, maliban lang sa very, very light na negative energies dun sa lugar. Yung case po talaga is nag-evolve dahil sa bata na nagkaroon ng panic attack. So since nagkaroon siya ng panic attack, nagkaroon siya ng trauma sa school, iba yung kanyang attention napunta doon sa mga bagay na nakakatakot. So yung panic attack niya po ay nag-trigger sa kanya na Para magbukas yung niya, yung imagination na para may multo. parang magkaroon ng mataas na level ng imaginations. So, yung mga ginawa ko po kanina, yung lalo sa bahay, sa room na kanyang pinag-istayan, yun po ay produkto po ng kanyang imagination. So, lahat po ng nandoon ay hindi po nag-exist in real life. O hindi po siya nag-exist, hindi po siya tunay na entity, ito po ay projection lang ng utak or isip.
Ayun, ang galing talaga mag-explain, Sir Ed. Nung bata, nung subconscious niya. So, yung adding up to that is yung kanyang Ako, wala akong alam sa paranormal, pero natututo ako dahil kay Sir Ed, eh. Oh. paglalaro ng mga computer games na horror at panonood ng mga nakakatakot din. Kasi nag-a-add up po yan, nagdadagdag. So, parang nakakapag-create na po siya ng sarili niyang monster o katatakutan doon sa lugar kung saan siya nandun. Dahil po yung imagination niya ay mataas ang level, akala niya nag-e-exist na po talaga dito yon. So, ngayon, dadagdagan po ito ng mga pagpunta nila doon sa mga iba na nagsasabi na parang ginatungan na meron talaga kahit wala naman. So, yun po, sana maging maingat po talaga sana tayo sa pagbibitaw ng salita. Kung sakaling wala naman talaga, sabihin po natin na wala. Kung meron naman talaga. So, nakita ko rin po na may mga nilagay silang mga pangontra, which is wala namang kokontrain. So, every time po na makikita ng bata yung pangontra na nakalagay dyan, iisipin niya may kinukontra, may nakakatakot, kaya merong ganyan. So, parang sinabi na makakita ka ng bawang, natatakot ka, may bawang kasi may aswang. So, yung reason kung bakit kumukuha siya ng asin, nilalagay niya kung saan o dinadala niya is dahil napanood niya rin o nababasa niya siguro na pangontra ito. So, therefore, nagkikreate siya ng sarili niyang multo at siya rin yung mahanap ng solusyon o pangontra dito. Baka kumanta siya, hindi na makalaya. So, nag-conduct po ako kanina ng parang experimental solution. And yan po, before po ginawa yun, ay sinabi ko po sa kanila, sa mga tao dito, na yung gagawin ko po ay placebo lang. So, kung ano man po yun, mapapanood nyo naman po yun kung ano yung placebo na ginawa ko. And eventually, napatunayan po namin na wala naman talaga. So, para po sa mga nanonood at makakapanood nito, abantayan po natin yung ating mga anak, especially kapag may mga problema sila. Sana po, yun po yung masubaybayan. Para po wag umabot sa ganitong punto na sila mismo ay nakakagawa na ng sariling katatakutan nila. At dahil nabully siya, so nagkikreate siya ngayon ng monster na siya rin yung magde-destroy. So parang superhero effect. So yun po yung nangyayari. So kaya po bantayan natin yung ating mga anak. Gabayan po natin sila sa panonood. Kagaya po, nabanggit po ni Bibi kanina, napapanood din daw niya po ako. So ako po, hindi ko po ini-encourage na matakot yung nanonood sa mga ginagawa ko. That's why lagi po ako may paliwanag sa dulo ng aking vlog. So again, Okay, kakat ko na to. Sa lahat ng napanood ng part 2 natin kay Sir Ed. Ang galing ni Sir Ed dito, no? Huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And panonoorin pa tayo. Diyan lang kayo. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Door, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro loads naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, para sa apparition. Big ano reaction.
love you sa isip